Ito, from Gerald. JDB, tanong ako sa'yo. Palagay mo ba kung si Sraulo tatakbo ng presidente, mananalo ba siya? Kahit na wala silang hidwaan ni PBBM? Sa akin, hindi. Sinagot mo. Hindi, bakit? Dahil tulad lang yan ng Binay. Lang yan ni Binay, hindi marunong makipagdebate. Tingin ko naman, it's not about a debate. Naniniwala ako na kung tumakbo si Sara, noong 2022 naglaban sila ni BBM, hindi siya mananalo. Bakit hindi ho mananalo si Sara noong 2022? Hindi dahil sa hindi po siya marunong makipagdebate. Simple lang din, iiral siyempre diyan yung mga loyalista. Sino ba yung kanilang talagang inaabangan na tumakbo, 'di ba, na magpresidente? No. Siyempre, kumbaga, sinuportahan lamang nila si Digong dahil nga sa endorsement. Kita naman natin from the very start ng kampanya ni Duterte ng tatay, kulelat naman talaga ito si Digong. Iba't ibang mga surveys. And take note maging yung False Asia, dati na pala talaga nilang kaalyado. Kung napanood nyo yung pinakita ko sa inyong content na mababasa nyo rin naman sa Wikipedia na gaano nilang kinampihan si Duterte. Di ba? Kasi dilawan Alam niyo ba ng PDP laban? Di ba? Who are the founders? Di ba? Ano yung kanilang layunin talaga? So, talagang walang hiya lang tong si Aimee. Alam naman niya po ang lahat ng yan. Ginamit niya si Duterte para sa kanyang pansariling political na pangarap. Diba? Kaya lang wala lang talaga siyang lakas ng loob na iharap sa taong bayan ng sarili niya at sabihin, I'm here, choose me. I want to become the president of this country. Wala siyang ganung klaseng urge Si PBBM maagang talagang nagparamdam 2021 pa lang, 'di ba? Nagpaalam na sa Nationalista Party. So, nung kaya nga napansin ko noon sa survey maging ng Publicus Asia, yun yung pinagkakatiwalaan kong survey company noon. So, napansin ko rin at napansin din nila si Sara talagang nasa rurok ng tagumpay, kumbaga, sa taas. And then little by little, habang papalapit po yung palapit ang mag 22, no? August yung huling survey, if I'm not mistaken, or September. I was in Batangas at the time. So si Sara, ang lamang na lang po kay PBBM, after ni PBBM na magsabi na siya ay kakandidato sa national, lamang na lang si Sara sa kanya ng 0.18. Kasi 0.18. Ganun na lang, konting-konti na lang. Tinigil na nila yung survey. Kasi, di ba, ang pangit na ng dating. Wala pang finality noon kung sino yung tatakbo. And besides, nanganganib rin noon si Duterte kasi nag-survey si Digong. So sa 4 na survey sa mga mayor nationwide, hindi po mayor yung sinurvey nagpa-survey sa mga mayor, sa mga LGUs nila. Ang lumitaw po, number 1, and this is according to Larry Gadon, na talagang super kaalyado ni Digong nung araw, ay BBM, Leni Robredo, pero malaki yung lamang ni BBM kay Leni sa survey, and then Isko Moreno, tapos si Sara ang nasa ilalim. Ngayon, yun na din kasi 'di ba ayaw nga talaga ni Sara na kumandidato pampanguluhan. Ngayon, kumbaga naghanap siya ng justification para sa kanyang decision na magbise. So si Aimee, ikinulit siya na magbise ka na lang sa aking ading, ganyan. So meron na ring basis na alam na ni Sara na talagang kung magdidesisyon siya na magbise, may justification. Kasi sa survey ng LGUs, talo siya mismo. Diba? Kaya lang hindi yun matanggap ng tatay niya Pero anyway, matanggap man ng tatay niya o hindi, the question in front of me is, will she win? Definitely not. Kasi yung bumitbit sa tatay niya noong 2016, bibit-bitin lang din nila si BBM noong 2022. Ganun lang yung mangyayari dyan. Di ba? Okay. So yun po yung sagot ko dyan.
Hindi naman dahil sa ako'y nakasuporta sa Marcos. This is how I read. Dahil nakasupport ako talaga ng todo-todo noon kay Duterte during his presidency. Nag-vlog ako since 2019 na ako nagsimula mag-vlog. At isa ako sa mga avid defender ni Digong noon. Nakarating din sa akin yan, yung recently sinabi ni Larry Gadon, kalat naman dati yan eh. Pero hindi ho sa inyo, sa publiko hindi. Bawal nung ikalat yan. Pero sa mga nakasuporta, kalat na kalat yan. Pati rin sa mga alipores ni Gloria Arroyo. Actually sa kanila ko nakuha yan eh. Kasi meron akong kaibigan from the Arroyo camp ang nag-feed sa akin yan. At marami sila mga nag-PPM sa akin, kasabi yun sa akin. At doon ko rin sa kanila ibinase yung aking analysis noon. Nalala nyo, ako yung nagsabi noon na parang 2 or 3 weeks before, it is going to be BBM Sara. And while the rest of the vloggers, Sara Bongbong ang kanilang paniwala na mangyayari. Kasi sa akin, nakarating na kasi sa akin yung mga basihan, yung mga barometro na lalo nang kinumbinsi ni Amy. Tapos I was shown the picture, yung nasa table sila, kako. Totoo nga. And then sinabi ko na BBM Sara ang mangyayari. At yun na, naging official announcement, BBM Sara. Ganon. Hindi naman natin nakalaing loko-loko si Sara. Sabi ni Sir Tony, kung totoong malakas si PRRD that time, sana si Bongo at Bato maganda ang kanilang survey ratings. That's right. Nag-survey din kami noon. Kita naman natin talaga nilalampaso sila ni PBBM. Kasi nga, ang maliwanag lang naman talaga dyan, si PBBM kasi talaga ang hinihintay na ng mga tao na sumampa. Di ba? Na siya yung kumandidato. Ganoon yung inaabangan ng mga tao doon eh. It's not because tawag dito, kamote yung dalawa. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang inano lang talaga nila, tama na. Marcos naman. Napagbigyan na kayo eh. Di ba? Maski naman kung si Duterte ang kumandidato noon, kung po pwede pa, ang laban kung kay Sara ay lalamunin siya ng buhay ni BBM. Kung kay Duterte, malamang neck to neck ang laban nila. Advantage yun, presidente yun eh. Di ba? Mabango pa si Duterte noon. Pero noong 2022, tignan nyo na lang. Saan ba pinulot yung mga kandidato ni Duterte? Hindi ba na 8 diretso yung mga kandidato niya? Di ba, Rensteng? Na 8 diretso. Sige nga, sino ang kandidato ni Duterte noong 2022? Di ba? Grabe na rin ang paninira niya kay BBM noon. Di ba? Doon niya, 2021 yung sinimulang ikalat na yung akusasyon niyang adikto sa BBM. Pero ano nangyari? Wala. Si Robin Padilla nakapanalo, given na yon. Kahit mag-independent si Robin, mananalo yan. So tatanga ba naman ng mga botante? Diba? Tapos dumikit pa sa Uniteam. Wala kang kuungan. Pati yung mga dikit kay Duterteng kandidato, si Harry Roque, tignan nyo, si Marcoleta. Si Marcoleta dati nang sinusukan ng mga Marcos voters yan, ng mga Marcos loyalists noong 2022. Never nakapasok si Marcoleta ng top 12 sa mga survey sa mga malalaki. Diba? Kaya nga umatras na lang eh. Kasi pag hindi umatras si Marcoleta at natalo, patay siya ngayon, tiwalag. Tapos si Harry Roque talagang todo effort nun. Diba napanood nyo ba yung sayaw-sayaw ni Harry Roque nun? Nagkanda liyad-liyad na, nagkanda ihi-ihi na. Si Salpanelo, talo rin si Salpanelo. Wala talagang ipinanalo. Kahit na nakadikit pa si Roque at saka si sa Uniteam, tignan niyo ano nangyari, 'di ba? Okay? So that's